Number one, ha? Ito number one. Gutom. Gutom. Huwag natin hanapin yung threat sa labas manggaling, dito sa loob. Dito sa loob manggaling. Internal. Gutom. Gutom. Kamangmangan. Kamangmangan. Number 3, yung kalusugan. Yan ang national security issue natin. Kung gagawin natin, gusto ng mga tao, sila, kukunti lang sila ang kikita sa smuggling, kikita sila sa smuggling ng pagkain, smuggling ng kung ano man, kung asukal, bigas, sibuyas, mawawala sa kanila. Lahat ang pwede nilang bilhin sa atin, mabibili nila sa Indonesia, mabibili nila sa Vietnam, mabibili nila sa Thailand. Ano ba meron tayo na wala silang lahat? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang masasabi ko lang ay ganito. Ang number one threat sa national security ng Pilipinas ay number one, ha? Ito number one, gutom. Gutom. Huwag natin hanapin yung threat sa labas manggaling, dito sa loob. Dito sa loob manggaling. Internal. Gutom. Gutom. Kamangmangan. Kamangmangan. Number 3, yung kalusugan. O hanap buhay. Yan mga apat na yan. Pag samasamahin nyo yan, yan ang national security issue natin. Kung gagawin natin, gusto ng mga tao, sila, kukunti lang sila ang kikita sa smuggling, kikita sila sa smuggling ng pagkain, smuggling ng kung ano man, kung asukal, bigas, sibuyas, bawang, kung ano man yung ini-smuggling na yan, kahit na iba't ibang kalakal pa. Yan ang national security issue. Huwag natin hahanapin natin dun sa iba para malihis tayo sa usapan dito sa ating bansa. Ha? Nakita ko, alam mo sa cellphone, may nagpapahiram ng pera. Kalating porsyento isang araw. Ha? Galit kayo sa 5-6? Yung 5-6, galit kayo sa 5-6? Makita mo, nandyan ha, nakalagay sa cellphone. 0.5% a day ang kanilang interest. Pwede ka humiram ng 25,000 hanggang magkano, kahit ilang minuto lang mabibigay sa iyo ang pera. Kasi 0.5% a day. Nakita mo yan? Kung ibig sabihin, may kumakapit sa patalim. Ibig sabihin, ganyan na katindi yung sitwasyon. Pag nag-uusapan nyo, yung mga isla doon, yung mga bato doon, o kung ano man, buhangin, na hindi alam ng mga ibang Pilipino kung nasan yan, pero dito muna natin tingnan. Bakit? Isang putok lang. Pag nahulog, kaya ito si Governor Mamba, bilib ako sa kanya eh. Bakit? Talagang sinasabi niya na ayaw niya yung base militar ng Amerikano ilagay sa Cagayan. Bakit? Dahil yan ang base militar ng kalaban ng ating kapitbahay. Kung gusto nila, upakan yung kalaban nila at yung kalaban nila, nandyan yung mga armas at yung mga sundalo at yung mga barko at iba pa dito sa kanilang kapitbahay. Hindi dahil gusto nila tayong bombahin. Hindi. Yung kalaban ko, tinuturing nyo, kaibigan eh. Yung kalaban ko, na wala naman dapat dito. Kung sila nag-aaway, dapat yung barko ng China, dalhin nyo dun sa may bandang San Diego, sa California. Tama. Dalhin nyo dun sa bandang Miami. Dalhin nyo sa bandang New York. Dalhin nyo doon yung mga barko ng Chinese at kayo mga Amerikano, yung mga barko nyo, makipagpatintero kayo dun sa banda sa inyong teritoryo. Huwag kayo dito magkalat. Bakit? Lahat ng nakikinig dito sa programa nyo, ang paraan ng kanilang pagkuha ng kanilang pera, number 1, napanganak sila na mayaman. Ay pera sila. Number 2, napangasawa nila may pera. Number 3, nagtrabaho sila ng buong buhay nila para magkapera. Or number 4, kung ano man yung inipon ng anak nila, nag-OFW, yun lang, inipon at para magkaroon lang sila ng pera. Maraming paraan ha. Lahat yan. Baliwala po yan. Magkaroon lang ng isang sabog, ng isang bomba, hindi pa nuclear, kahit anong klaseng bomba, hindi kailangan sa gitna ng Makati gawin yun eh. Pwede mangyari yun. Magkamali sila ng target, tiramaan ng Makati, pati ako, ubus na, tapos na itong programa natin. Pero ibig ko sabihin, ito lang. Lahat kayo na merong binibili na kotse, hinuhulugan ng mga kondo, mga alahas na naipon, kung ano man yung naipon ninyo,
barya po lahat yan. Mm. Ngayon pa lang, sinasabi ko, ayoko talaga ng gera. Kahit na yung kwento lang ng nanay ko, 12 years old lang siya, pagtakbo nila mula Iloilo, nagpunta hanggang all the way to Antique, sila doon nagtago. Ayoko po mangyari yun sa atin. Mm. At pag alis ng hapon, yung bahay namin sa Iloilo, binomba yan ng Amerikano. Mm. Napatayo lang ng lolo ko ulit yan eh. After the war, 1945, mga ganyan siguro, napatayo niya ulit yung bahay na yon. Pero sabi ko sa inyo, hindi tayo kailangan humanap ng kakampi o hindi tayo kailangan humanap ng kalaban. Hindi po. Hindi yun ang dapat natin gawin. Ang dapat hanapin natin, paano magiging walang gera na dadaan dito sa ating bansa. Mhm. Dahil pag nagkaroon ng gera dito, madadama yung buong ASEAN at anong tingin nila sa Pilipinas? Basura talaga kayo. Ang tingin nila sa Pilipinas, mga tanga kayo. Nang maunlad na tayo dito, kayo ang magiging dahilan kung bakit nagkakagulo dito. Hindi nila sasabihin China naging dahilan. Hindi. Bakit? Dahil sa China, umunlad sila eh. Nadala tayong lahat sa pag-unlad eh. Di ba? Nadala tayo lahat sa pag-unlad. Eh, tingnan mo nangyari sa Australia. Kung ano-ano pinagsasabi na tungkol sa COVID, na sa China, blah blah blah, kung ano sinabi ng Australiano. One sentence lang sinabi ng China eh. So, hindi na kami bibili ng alak sa inyo. Hindi na kami bibili ng alak, hindi kami bibili ng keso, hindi kami bibili ng karne sa inyo. Ano nawala sa kanila? 40 bilyon dolyar. Mm. Di ba? O ano ngayon? Tapos na yung COVID, lahat nagkalamatay na, yung mamamatay, nabuhay yung mabubuhay, yung nagsisimula muli, nagsimula na ulit. Hahalukayin natin lahat yon. O, di ba? So, ngayon, ito ba, pag sinabi ba ng China, sige, hey nako, gulo-gulo niya, mahirap yan, baka wag na tayo bumili dyan sa Pilipinas. Minsan na rin nila... Walang mawawala sa kanila. Lahat ang pwede nilang bilhin sa atin, mabibili nila sa Indonesia, mabibili nila sa Vietnam, mabibili nila sa Thailand. Ano ba meron tayo na wala silang lahat? Mm. Diba? Mm. Minsan na rin nilang ginawa yan, Senadora, nung panahon ng Aquino administration, hindi na sila nag-order ng saging. Kung saging, hindi ganun, malaki ang impact niyan sa atin, ha? Pero hindi ganun. Yung ibig sabihin, yung mga nasa Bicol o yung mga nasa Cebu o yung mga nasa Ilocos, hindi nila maramdaman yung hindi bumibili ang saging ang China sa atin, di ba? Hindi nila mararamdaman yon. Pero ang ibig ko sabihin, yung impact sa taong bayan, kahit saang dako ng Pilipinas, 7,000 isla tayo kaya hindi mo masasabi kung anong masama sa isang lugar, mararamdaman ng kabilang lugar. Hindi naman gano'n, ano? Pero masasabi ko lang po dyan, ang kailangan natin, yung kalakal natin ay bilhin. Mm. Ang problema natin, wala po tayong kalakal dahil wala po tayong pabrika. Ako, gumagawa ako ng damit, katulad nitong suot ko, damit, ano? Apo. Gunting ko, na binibili, imported. Karayom, kailangan bilhin ng mga dressmaker, yung mga kusturera, imported. Tape measure, plastic lang yan, ha? Plastic lang na nakaroll yung ganung papel, ha? Tape measure. Imported. No? Mga sinulid, imported. Yung tela, imported. Saan tayo pupulutin? Kaya ba natin? Halimbawa, isara na lang natin yung pintuan natin. Dahil may gera. O ayaw natin papasukin. Sige, simbat na kayo. Hindi natin kaya yun dahil yung bigas natin imported Di ba? Nung kailan lang, nag-import tayo. 400,000 tonelada na asukal. Hindi natin kaya yun. Kahit papaano mo tingnan, hindi tayo mabubuhay ng sarili lang natin. Hindi kamukha ng mga ibang bansa. Katulad ng Vietnam. Meron silang liling tinanim. Bagamat, 5 million tons. 5 million tons ng bomba ang hinulog sa Vietnam galing Amerikano. 5 million tons. Isipin mo, 5 million tons, ha? 25 taon ang digmaan dyan. Pero, yung kanilang kaunlaran, lampas na yung sa atin. Nalampasan na tayo. Kaya,
sabi ko nga, meron akong nabasa kayo kung saan ko nabasa yun eh. Dito rin sa internet. Ang sabi ng China, meron kaming, tinatanggap nila yan ha, meron kaming century of humiliation. Napahiya kami, inupakan kami, nilusog kami, wala kami nagawa, mahina kami, nagutom kami. Alam namin kung anong ginawa ng Hapon, yung Nanjing Massacre. Pinag-uusapan pa nila hanggang ngayon. Ilang milyon ang pinatay dyan sa Nanjing. Di ba? Pagpasok ng Hapon, ilang milyon ang Chinese na namatay at nasira lahat dahil sa Hapon. Inaaway ba nila? Ginagera ba nila? Hindi. Ngayon, parang nahirapan kong tanggapin. Wala akong masabi. 2 linggo na yata ako hindi nag-i-interview eh. Wala akong masabi. Bakit? Nakipag-usap tayo, Pilipinas, trilateral. Yung kausap natin, kakampi natin, Hapon, Amerikano, tsaka tayo. Yun yung 2 bansa na lumusob sa atin ng milyon ng pinatay, Philippine-American War at saka World War II. Di ba? Yung Hapon at Amerikano. Ngayon, sila yung ating kakampi.